ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon pong ika-11 ng Hunyo, atin pong ginugunita si San Bernabe, isang apostol. Kilala ang santong ito sa pagiging tapat na alagad ni San Pablo. Pinakilala niya si San Pablo Apostol sa lahat ng kanyang mga kasalamuha. Siya'y mapalad. Siya isang sugong alagad. Kaya nawa sa atin pong pagsasama-sama sa banal na Eukaristiyang ito, tularan natin ang halimbawang iniwan sa atin ni San Bernabe. Ang pagiging tapat, ang pagiging maaasahan, at ang pagiging manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Kaya aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, si San Bernabeng puspos ang Espiritu Santo at pananampalatayang matibay, ay sinabi mong ibukod upang gampanan ng pag-akit sa mga bansa. Ang mabuting balita na masigasig niyang inilahad ay patuloy nawang maipahayag at totohanang matupad sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo, at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. 1 taong singkad silang nanatili roon, kasakasama ng simbahan, at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Cirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging
gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lumong tugunan, Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitayo po lahat. Mayut magturo kayo, palaging kasama ko, hanggang sa wakas ng mundo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad. Magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, muli po ang pagbati sa bawat isa. Magandang umaga po sa inyong lahat. May mga tao tayong hindi malilimutan dahil sila ang unang naniwala sa atin nang wala pang ibang nagtitiwala. There are those people who trust us first before anyone else. Kaya hindi natin sila maalimutan. Noong tayo'y nagdududa sa ating sarili, sila yung nagpalakas ng loob natin. Noong tayo'y nadapa, sila yung nag-apot ng kamay upang tayo ay makatayong muli. Sa atin pong pagdiriwang ngayon, ating ginugunita si San Bernabe o Saint Barnabas.
Pinapaalala sa atin ng simbahan ng kahalagahan ng pagiging taong nagbibigay lakas ng loob at pag-asa sa iba. Hindi man siya kabilang sa 12 apostol, kinilala siya ng simbahan bilang apostol dahil sa kanyang natatanging paglilingkod at pagpapalaganap ng mabuting balita. Ang pangalang Barnabas o Bernabe ay nangangahulugang anak ng pagpapalakas ng loob. Kita ninyo, pangalan pa lang, yun na yung kanyang misyon. O kaya'y anak ng pangaliw. Tunay na nabuhay siya ayon sa kahulugan ng kanyang pangalan. Kaya nga balikan po natin ang ating mga pagbasa. Sa unang pagbasa kanina, nakita natin kung papaanong sinuportahan ni Bernabe ang lumalaking pamayanan ng mga Kristiyano sa Antioquia. Nakita niya ang biyaya ng Diyos sa mga tao. Hindi siya nainggit o naging mapanghusga. Sa halip, siya ay natuwa at hinikayat silang manatiling tapat sa Panginoon. Isa sa pinakamahalagang ginawa ni Bernabe ay ang pagtanggap at pagtatanggol kay San Pablo. Noong panahong marami pa ang nagdududa kay San Pablo dahil sa dati nitong pagiging nang uusig ng mga Kristiyano, si San Bernabe ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Nakita niya, hindi ang nakaraan ni San Pablo, kundi ang maaaring gawin ng Diyos sa kanyang buhay. Napakagandang aral nito para sa atin. Madali tayong makakita ng pagkakamali ng kapwa. Madali tayong pumuna ng kapintasan ng iba, ngunit mahirap makita ang kanilang potensyal. Madalas nating ikulong ang tao sa kanyang nakaraan. Ito yan. Ito ang ugali niyan, hindi na yan magbabago. Ngunit ang Diyos ay Diyos ng bagong simula. Tulad ni Bernabe, tinatawag tayong maging instrumento ng pagtanggap, pagkakaunawaan, at paghahikayat. Sa Ebanghelyong napakinggan po natin, isinugo ni Jesus ang mga alagad upang ipahayag na malapit na ang kaharian ng Diyos. Inutusan niya silang maglingkod ng walang hinihinging kapalit at magdala ng kapayapaan saan man sila magpunta. At ito yung naging buhay ni San Bernabe. Hindi siya naghangad ng katanyagan, hindi siya naghangad ng kapangyarihan. Ang kanyang layunin ay maihatid si Kristo sa puso ng mga tao. Ang kanyang lakas ay hindi nanggaling sa sarili, kundi sa biyaya ng Diyos. Uli, mga minamahal kong kapatid, sa manahon ngayon, napakaraming tao ang nangangailangan ng isang Bernabe sa kanilang buhay. Tingnan na lang natin ang mga kabataan. Marami sa kanila ang pinanghahinaan ng loob. May mga magulang na pagod sa kanilang mga responsibilidad. May mga taong nawawala ng pag-asa dahil sa problema. May mga taong nagkakasala dahil nagsisikap na magbagong buhay. Maaaring hindi naman tayo kayang makapangaral sa maraming tao tulad ni San Bernabe. Ngunit kaya nating magsabi ng isang mabuting balita. Kaya nating magsabi ng kaunting payo. Kaya nating magpatawad. O kaya nating makinig sa isang taong nasasaktan. Minsan, ang isang simpleng paghimok at pag-unawa ay nagiging daan upang muling lumapit ang isang tao sa Diyos. Uli, mga minamahal kong kapatid, sa pagunita natin kay San Bernabe, hingin natin sa Panginoon ang biyayang maging mga taong nagbibigay ng pag-asa sa halip na panghihina ng loob. Magbigay ng pagkakaisa sa halip na pagkakahati-hati at pagtanggap sa halip na paghatol. Nawa, matularan natin si Apostol San Bernabe, isang alagad na niwala sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos na kayang baguhin ito ang puso ng tao. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang
Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay gawin mong banal sa iyong pagbabasbas, na magpaalab nawa sa ningas ng iyong pag-ibig sa aming lahat, sapagkat ito rin ang nagbunsod kay San Bernabe para ihatid sa mga bansa ang liwanag ng mabuting balita sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo
sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manangin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng aming pinagsaluhan sa paggunita sa Apostol San Bernabe ay maganap ng hayagan sa aming buhay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo ng Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ng lahat na nagnanais maging kasapi ng Konpradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makapag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ang susunod pong banal na misa sa ganap na 8:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Panalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyong inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robes at healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Naway pagpalain kayong lagi ng makapangyarihan at nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ayon at ikayan, kanyang pagkalingat habang isa po ay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Magandang umaga po sa ating lahat. Paanyaya, tayo po'y sama-sama sa panalangin. Inyayahan ko pong tumayo ang lahat at magtanda ng krus sa ating mga labi. Panginoon, buksan mo aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya'y aawitan, ating papurihan, ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya'y purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman.
Ang lahat ay Kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na Kanyang nilalang. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Tayo lumapit sa Kanya sumamba at may bigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksod doon ay sinubok ng inyong magulang. Pagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. 40 taon ay sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi sila'y suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumumpandi sa ladaratal, sa lupang pangakong aking inilaan. Lumapit tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po tayo sa Lumapit awit. tayo sa Panginoon at awitan siya ng papuri. O Diyos O na Diyos, liwanag, umaga ay dumatal. Ang pangako mo pag-ibig sa amin ay ibigay. Bawat bagong simula ay pagkakataong alay, hamog ang siyang katulad mula sa kalangitan. Ang biyaya mo, Ama, ay hindi nagkukulang. Ang anak mo ay pagkain nagbibigay buhay. Ang Espiritong Banal dulot ay pagmamahal, upang kaming iyong anak sa piling mo'y manahan. Gawin kaming lingkod mo ng iyong kapayapaan. Takot namin alisin yung lakas ang ibigay. Makapiling ka nawa ngayon sa buong araw, pagkat kung kasama ka lahat ay kagalakan. Panginoon, gamitin mo ang iyong kapangyarihan at kami dagling tulungan. Tayo po ay magsupo. Pastol ng Israel, ikaw ang nangungunang umakay kay Jose na tulad sa kawan. Ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan ang iyong pag-ibig. Iyong ipadama sa angkan Ephraim, Manases at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami iligtas sa hirap ay tubusin. Ibalik mo kami, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay tanglawan. Makapangyarihan Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan padiringgin mo kami sa aming dalangin? Masdan mo nga kami sa tuwi-tuwi na tinapay ng luha yaong kinakain. Luha ng hinagpis ang inihanda mo sa aming inumin. Iyong binayaan ng mga bansa ay aming paligid. Kami ay bakahin. Iyong tinulutan kami pagtawanan ng kaaway namin. Ibalik mo kami, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami sa iyong sinag, kami ay tanglawan. Mula sa Ehipto, ikaw ay naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim sa lupang dayuhan, matapos ang tao ro'y palayasin. Ngunit nilinis mo muna pinagyaman, ang piniling lugar na pagtataniman. Doon ay nag-ugat, ang buong lupain ay nalaganapan. Nagsanga ang puno, lumagong mabuti at ang kabundukay kanyang nililiman. Mga punong sedro'y naliliman pati ng sangang malabay. Hanggang sa ibayo. Sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito't nakaabot, pati mga ugat humabang mabutit umabot sa ilog. Bakit mo sinira ang pader kung kaya napasukan itong dumaraan? Pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop na nasa parang. Ikaw ay manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na tinanim mo ay iyong iligtas. Yung punong iyon na pinalagaw mo't iyong pinalakas. Ito ay sinunog pa nila ang nasabing puno matapos maputol.
Sa iyong kagalitan ay iyong harapin at ng mga lipol. Ang mga lingkod mo ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan, at kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoon Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami sa iyong sinag, kami itanglawan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, gamitin mo ang iyong kapangyarihan at kami dagling tulungan. Gumawa ang Panginoon ng mga kahangahangang bagay. Ipahayag natin ito hanggang sa dulo ng daigdig. Panginoon, pinasasalamatan kita sapagkat kung nagalit ka man sa akin, napawi na ang galit mo at ako'y iyong inaliw. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba, sapagkat ang Panginoon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Sasabihin niyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo, Panginoon. Siya ang iyong tawagan, ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Umawit kayo ng papuri sa Panginoon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at banal ng Israel. Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Gumawa ang Panginoon ng mga kahangahangang bagay. Ipahayag natin ito hanggang sa dulo ng daigdig. Masiglang awitan ng Diyos na tagapagligtas. Masiglang awitan ang tagapagligtas. Itong Diyos ni Jacob, awitang maigala. Umawit sa saliw nitong pandereta, kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Hipan ang trumpeta tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bagot nasa kabilugan. Sa bansang Israel, ito yaong utos. Batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang ang utos din ito, nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Ganito ang wika ng aking narinig, mabigat mong dalay aking iniibis, ipinabababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap, iniligtas kita nang ika'y tumawag. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubo kita sa batis Meriba. Kapag nangungusap ako'y inyong dinggin, sana'y makinig ka o bansang Israel. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran, Diyos ng ibang bansa'y di dapat luhuran. Ako ay ang Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. May pagkain ako na handa sa iyo. Ngunit ang bayan ko'y hindi pansin, di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso aking binayaang ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Sila'y namumuhit sa akin na pupuot at ang nagsisiyo ko sa laki ng takot. Ang parusa nila'y walang pagkatapos, ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo ipakakain ko. At ang gusto nitong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Masiglang awitan ang Diyos na tagapagligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya't lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Huwag na tayong humatol sa isa't isa. Sa halip, iwasan na nating tayo'y maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid, sapagkat ang pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa pagkain at inumin, kundi sa pagiging matuwid, pagkakasundo-sundo
at kagalakan na pawang kaloob ng Espiritu Santo. Ang naglilingkod ng gayon kay Kristo ay kinalulugdan ng Diyos at iginagalang ng mga tao. Kaya't pagsikapan nating gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagdating ng madaling araw, Panginoon, ang iniisip ko'y ikaw. Sa pagdating ng madaling araw, Panginoon, ang iniisip ko'y ikaw. Lagi kang narito upang ako'y tulungan. Panginoon, ang iniisip ko'y ikaw. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa pagdating ng madaling araw, Panginoon, ang iniisip ko'y ikaw. Paanyaya, tayo pong lahat ay tumayo. Panginoon, ituro sa iyong bayan ang landas ng kaligtasan at ang kapatawaran ng kanilang kasalanan. Tayo po'y gagawa ng tanda ng krus at sabay-sabay po tayo sa panalangin. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin na isang makapangyarihan tagapagligtas mula sa lipi ni David ng kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, nililigtas na tayo sa ating mga kaaway at sa kamay na lahat na napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham. Nililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya, maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan. Pagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat ubang mahabagi ng ating Diyos, magbubukan liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman, nasa ilalim ng kamatayan, at patnagbayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, ituro sa iyong bayan ang landas ng kaligtasan at ang kapatawaran sa kanilang kasalanan. Purihin ng Diyos ang ating Ama na nangangalaga sa kanyang mga anak at hindi nagwawalang bahala sa kanilang mga panalangin. Buong kababaang loob tayong dumulog sa Kanya. Panginoon, liwanagan mo kami. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, na pangunahan kami ng iyong karunungan upang tumaha kami sa isang bagong buhay. Panginoon, liwanagan mo kami. Ang iyong karunungan ang gumabay sa amin upang panibagong buhay ang aming tahakin. Panginoon, liwanagan mo kami. Amin nawang mabata ang mga kahirapan ng may tapang alang-alang sa ngalan mo, maging bukas palad sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, liwanagan mo kami. Sa araw na ito'y patnubayan ang aming mga isip, kalooban at asal. Tulungan kaming makasunod sa iyong mapagpalang paggabay. Panginoon, liwanagan mo kami. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, liwanagan mo kami. Dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala,
Padre na, papapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami pahintulo sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Ama naming makapangyarihan, si San Bernabeng puspos ng Espiritu Santo at pananampalatayang matibay ay sinabi mong ibukod upang gampanan ang pag-akit sa mga bansa. Ang mabuting balita na masigasig niyang inilahad ay patuloy na wang maipahayag at tutuhanang matupad sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalaan nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po.